Amen. So lahat po tayo ay tumayo na para po sa ating pag-aawitan. Sa ating pag-aawitan, no, kagaya ng laging sinasabi ni Kuya Leonard, isipin lang natin na one-on-one tayo with the Lord. Awitan natin siya. Tayo ay ma-amaze sa kanyang kapangyarihan, sa kung anong kaya niyang gawin sa buhay natin. Sa lahat ng mga ginawa niya, na kailanman hindi niya tayo pinabayaan. Lahat ng meron tayo ay galing sa Panginoon. Mula sa sapatos, sa tsinelas, sa damit, sa pantalon, lahat ng yan ay nagmula sa Panginoon because God is the God of blessing. Maging ang inyong mga anak, mga asawa, mga nanay, mga kapatid, lahat yan ay galing sa Panginoon ng mga kaibigan natin. At bago tayo umawit, nayayaan ko si Brother JR na tayo ay ilid muli sa isang maikling panalangin bago tayo mag-awitan sa Panginoon. Let's close our eyes, bow our heads, and let us pray. I lift up every person in the world to you today. I pray for your blessings, protection, and love to be upon everyone, no matter who they are or where they are from. Please watch over all families, friends, neighbors, and even those we don't know. Keep them safe from harm, grant them good health, and fill their hearts with peace and joy. I pray for those who are sad, sick, or facing problems. Please give them strength, comfort, and hope. Guide those who are lost, and help us all to be kind, loving, and helpful to one another. May your grace be with everyone today and always. In Jesus' name, amen. Yan. Thank you, Brother JR. Okay, so tayo po ay mag-aawitan na. Pero bago po tayo mag-aawitan, may sabihin lang si Sir RJ, no? So kapag pumiyak po ako, huwag niyo po ako tatawanan. Basta focus lang tayo kay Lord, okay? Kasi wala akong warm-up eh. So tayo po ay mag-awitan, pumalakpak at sumayaw para sa ating Panginoon. Tayo po ay pumalakpak. Awitin po natin ang kantang napakamuti. Sa lahat ng oras. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Nagkagalak lahat ng iyong likha, umaawit ang pupuri sa iyo. Nananalig sa kabutihan mo, oh, napakabuti mo, oh Diyos, sa bawat oras kahit todo, oh, wala kang katulad magpakailanman, muli kang papahato, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nababago, papuri at pagsamba aking inaari, mataas ka sa buhay ko. Wow, 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 wow. Minsan pa, sa lahat ng oras, sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Nagagalak lahat ng iyong likha, umaawit, nagpupuri sa iyo. Nananalig sa kabutihan mo, oh, napakabuti mo, oh Diyos, pag-ibig mo'y di nababago, papuri at pagsamba aking iaalay, kataas ka sa buhay ko. Wow, wow, isa pa, oh, napakabuti mo, oh Diyos,
Wala kang katulad mapakailanman. Pinay kang kapato na mabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo di nagbabago. Papuri at pagsamba at iaalay. Tataas ka sa buhay ko. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Kung wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagada ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ay, ito awit. Ang umawit at magbuhay sa'yo, aking tugon sa pag-ibig mo. Langit at lupa sa'yo'y sasamba. O Diyos, purihin ka, dakila kang talaga. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Ang wala ka ay di makontento. Tuwing sumasamba sa'yo, sagad-sagada na kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Ang hinahanap ng puso ko, kaligaya di kayang bilhin. Sa'yo ko walang naman, ako'y malaya na. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasampa sa'yo, sagad-sagada ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad-sagada ng kasiyahan. Tunay na nadarama. Ikaw ang hinahanap ko sa buhay ko ito. Pag wala ka ay di makontento. Di sumasamba sa'yo, sagad-sagada ng kasiyahan. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Tunay na nadarama ko. Patuloy po tayo kumain. Para sa Panginoon. Kung mayroong laban sa iyong buhay, hindi magkakailangan sa'yo'y ibigay. Iyong pamasakin ay isang tagal. Inalaan bawat sabi upang ibigin ka nang walang humpay. Sa iyong buhay, hindi pagkakailangan sa'yo'y ibigay. Iyong pamasakin ay isang tagal. Inalaan bawat sabi upang ibigin ka nang walang humpay. Kahit tagal na hindi ka mapagkat sa pag-alon, puso ko ay sa'yo magmamahal. Sa habang panahon na
Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sumagot. Wagas na pagsinay iyong hingin, kalakip ng awitin. Okay, mayroon na ako sa libong buhay. Hindi pagkakain sa'yo'y ibigay. Iyong pamasahin, isang panay, ilalang bawat sandi. Kung maibigin ka ng walang buhay, kaya nga hindi nakakakal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sumagot. Wagas na pagsinay iyong bibig, kalakip ang kayang dagat na hindi napapagod sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sumagot. Wagas na pagsinay iyong bibig, kalakip ang awitin. Kalingalan na hindi napapagal sa pag-alon. Puso ko ay sa'yo magmamahal sa habang panahon. Natatanging kayamanan ko, ikaw ay sumagot. Wagas na pagsinay iyong hingin, kalakip ng awitin. Yes, Lord. Kalakip ng awitin. Kalakip ng awitin. Sa iyo kapagin, uli sa Panginoon. Amen. Sa ating pong patuloy na pag-aawitan sa ating Panginoon, lalahanin po natin lahat ng mga kabubuti na ginawa sa ating buhay. At tayo magpasalamat sa Kanya. Tayo pinagmamahal. Ikaw ay mabuti bawat sandali. Sa habang buhay ay mananatili, hindi mapapawi o maguguli. Maging sa dilim ng gabi, sa di ka maniliwan ang iyong pangako. Lakas at pag-asa ng aking puso, hindi na mawin ang pagkakataon. Patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan. Sa pagluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katutunan
salamat sa ikaw ay mabuti bawat sandali sa habang buhay ay mananatili. Hindi na makawi o maguguli maging sa dilim ng gabi. Sa tingin Sa saligang matibay ang iyong pangako, lakas at pag-asa ng aking puso. Hindi na mabilang pagkakataon, patunay ng katapatan mo sa dalamhati at sa kabiguan, sa pagluluha ng puso na sugatan, sa pagsubok na iyong pinahihintulutan. Salamat, Panginoon, sa katutunan sa aming dalangin, sa kalakasan sa'yo ng gagawin, sa pagtuturo at pagtutuwin mo sa akin. Salamat, Panginoon, salamat. tayo na lang. Rather than anything, Panginoon, nais ko na magpasalamat sa iyo. Kaya ng sinabi sa kanta, Panginoon, sa bawat kabiguan, sa bawat pusong nasugatan, Panginoon, maging sa mga pagsubok na iyong pinahihintulutan. Kagaya ni Job, Lord, nawala sa kanyang lahat, kanyang 10 anak, lahat ng kanyang kayamanan, ang kanyang kalusugan, Panginoon, siya ay nagkaroon ng malubhang sakit. Lahat ng mga pagsubok dumadaan sa aming buhay, Panginoon, ay dumaan muna sa inyo, Lord, at hiningan na rin yung pahintulot. Kaya, Panginoon, sa bawat pagsubok na pinagdadaanan ng bawat isa dito, Panginoon, gaano man ito kalalim, sana, Lord, ay samahan niyo mo kami sapagkat hindi mo namin ito kakayanin o hindi ka kasama. At maraming salamat, Panginoon, sa bawat dalangin, sa bawat aming pag-iyak na iyong dinidig, Panginoon, sa bawat luha na bumata sa aming mga mata, lahat ito ay iyong sinalong, Panginoon. At salamat dahil inaasam namin ngayon ang lahat ng aming mga dalangin na iyong dinidig, Panginoon. At marami pa kami mga panalangin na hindi mo pa dinidig, Panginoon. Siguro ay tinuturuan mo pa kami, Panginoon, na maghintay. Dahil ito ay pag-ibig, Lord. Sabi sa iyong salita, love is patient. Ang pag-ibig ay magpasensya. Kagaya ng paghingi mo sa amin, Panginoon, ng pasensya. Na hindi niyo kami pinilit na maniwala agad. Pagkus ay hinayaan niyo kami ng ilang taon hanggang sa ikaw ay aming makatagpo. Panginoon, naaminin namin na napakahirap lumakad sa landas na kung nasaan ka, Panginoon. There are times na kami ay mag-wander away, Lord. Susunod sa aming mga gusto.
Pero salamat dahil sabi sa iyong salita, the righteous may fall 7 times. But each time, He will rise again. Kaya tulungan mo kami, Panginoon, hanggang kami ay makarating sa buhay na walang hanggang kasama ka. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Napakabuti mo. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Sa'yo ang papuri at pasasalamat. Sa dalawang sa lalawhati at sa kabiguan, sa pagluha ng puso na sugatan. Sing church. Sa pagsubok na iyong pinahintulutan, salamat, Panginoon. Sa pagtutunan sa aking dalangin, sa kalakasang sa'yo nanggagaling, sa pagtuturo at pagtutuwid mo sa amin, salamat, Panginoon. Salamat. Panginoon namin nasa langit, ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas at Diyos at ang iyong anak na si Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Makakaupo po tayo. Yan, welcome po ulit sa atin pong Sunday worship service. No? Today is April 19, 2026 and bilis, we're on the fourth month of the year. And yes, kamusta naman po kayo? Sana po you're still ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimot. Kung inaakala nino man na siya'y relihiyoso, ngunit hindi naman siya marunong magpigil ng dila, dinadaya lamang niya ang kanyang sarili. Walang makuluhan ang kanyang pagiging relihiyoso. Ang relihiyon na dalisay at walang dungis sa harap ng ating Diyos at Ama ay ito: pagtulong sa mga ulila at sa mga byuda sa kanilang kahirapan at pag-iingat sa sarili upang huwag mahawa sa kasamaan ng mundong ito. Maaari po tayong yumuko at manalangin. Ama namin nasa langit, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Lord, magandang umaga po sa inyo. Salamat po muli sa iyong kadakilaan, sa iyong glory, Lord God. We continue to look up on, Panginoon,
Naniniwala kami, Panginoon, na you will forever reign in this world, even after the ends of the earth, Panginoon. Panginoon, we want to say sorry for everything that you have done wrong, Panginoon. Alam namin na hindi kami karapat-dapat na lumapit at masinagan man lamang ng iyong liwanag, Panginoon. Ngunit patuloy mo yung pinaparanas sa amin, Lord God, yung pagmamahal sa pamamagitan ng pagbibigay sa amin ng pagkakataon na makalig ka, marinig ang iyong mga salita at matuto mula sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin po namin sa umagang ito na puspusin mo kami ng iyong banal na Espiritu, Panginoon, upang sa gayon ay maunawaan namin yung mga gusto mong sabihin sa amin ngayon, Panginoon. Salamat sa iyong napakayamang salita na patuloy na nagtuturo sa amin ng mga bagay na kailangan namin upang makapagpatuloy kami at mamuhay kami ng naaayon sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, this will never be enough, all our praises and our songs, Panginoon. Pero Lord God, we want to say thank you to you sa lahat ng iyong ginagawa sa amin at sa lahat ng kabutihan ay pinaparanas mo sa amin, Panginoon. Patuloy kang maitaas sa aming gawain. Ikaw lamang ang makita at gamitin mo lamang ako na instrumento ng iyong mga karunungan at pagmamahal, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming sama at dalangin sa matamis na pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas sa Panginoong Jesus. Amen and amen. E maaari na po tayong upo. Ayan. So, sana po nakita natin yung gusto nating i-emphasize nung sa salita ng Panginoon sa ating ngayong umaga. Ngayon, subukan po nating pagnilay-nilayan ng mas malalim pa itong mga binasa natin na mga salita sa James 1:19-27. So, probably ito pong mga salita na ito ay narinig nyo na. Ilang beses nyo na pong narinig. Pero, let's try to subukan po natin na hukayin ano ba yung totoong meaning ng mga binasa nating salita kanina mula sa Panginoon. Sabi po dito, ay ang galit ay isang likas na damdamin na ibinigay ng Diyos para sa ating kabutihan upang mapanatili ang tama at makatarungan at upang maprotektahan ang ating sarili laban sa kapamakan. So, sino po dito yung sino dito yung nakaranas na yung lumipas isang araw sa kanya pero hindi siya nakaramdam ng kahit anong galit o inis? Naranasan niyo na po ba yun? Sino po yung nakaranas na yung parang, ay siguro naranasan niyo na kasi buong araw kayong tulog. Ganun. Kaya hindi kayo nakaramdam ng galit o inis. Diba? O kahit sa panaginip nagagalit kayo, naiinis. Diba? So ito pong galit, one of the most misconceptualized emotions ng isang tao spiritually. Kasi 'di ba, sabi sa word ng Lord, pag nagalit ka sa tao ay ito ay murder. Diba? Katumbas na ito ng pagpatay sa kanya. No? Pero sinasabi po dito na ang galit ay isa lamang emosyon na ibinigay rin sa atin ng Diyos. Alam niyo po ba yung movie na Inside Out? Yan, di ba? Doon pinakita na lahat tayo ay may iba't ibang uri ng emosyon. And as we go on sa ating buhay, we will eventually discover ano ba yung mga emotions na yon. And these emotions are valid kasi even Jesus had it, no? Actually, it's a gift nga. Patuloy natin sinasabi, emotion is a gift, no? Mula sa Panginoon. Meron tayong emosyon dahil nilikha tayo ng Diyos ayon sa wakis niya. Kung saan ang Diyos, ibig sabihin, ay meron ding emosyon. So, ibig sabihin, kaya tayo nakakaranas ng pagmamahal, kaya tayo nakakaranas ng saya, ng excitement, ng mga positibong emosyon, ay nais ng Diyos na maranasan po natin yung mga bagay na ito habang nandito pa tayo sa lupa. Because it's good, it's great. No? And even, yung mga, we can say, negative emotions, katulad ng galit, God gave this emotion to us for a reason. Sabi nga dito sa sinabi ng Growing Godly Generations, binigay sa atin yung galit or emosyon na nagagalit tayo upang mapanatili natin ang tama at makatarungan. Ibig sabihin, may magandang purpose kung bakit binigay sa atin ng Diyos yung emosyon na ito. No? So, naalala ko po nung ako ay bata, ako naman po ay medyo pasensyoso naman ako. No? Kasi panganay po ako sa magkakapatid eh. At lagi pong sinasabi sa akin ng aking mga magulang, I believe na sabi ko naman na po inyo to, na kailangan kong maging mapagpasensya when it comes to my siblings. Kasi nga po, makukulit sila, di ba? Dapat
kung ako yung kuya, ako dapat yung role model, dapat gayahin nila ako. So, hanggat maaari, maging mapagpasensya ako sa kanila sa lahat ng kanilang mga ginagawa. No? Kaya alam mo, nung ako po'y tumanda na, ako po ay aminadong madali na po uminit ang ulo. Nakaka-relate po ba ang ating, sino po ba ang, syempre wala nga amin, ano? Yan. Alam na po natin sa sarili. Yan, merong namimilit. Si Sir, no? Pero, ayan po, no? Naalala ko po nung 2024, meron po akong kaklase na nainis po ako, no? Kasi meron akong kinuhang thermometer ata dun sa, kasi inutusan niya ako eh. Sabi niya, manghiram ka ng thermometer dun sa teacher natin. Di, kinuha ko naman po. Tapos nung tinetesting na namin, dalawa kasi yung panukat. Sabi ko, pre, ito yung pangloob, panukat ng temperature sa loob ng kwarto, ito yung para sa labas. Tapos ayaw niyang maniwala. Tinesting ko naman na. Sabi niya, hindi pre, baligtad, ito yung hindi sabi ko, tingnan mo. Pinakita ko pa sa kanya. Tapos ang nangyari, ang kulit niya, ayaw niya makinig sa akin. Nagalit po ako, nainis po ako sa kanya. No? Kasi ayaw niya maniwala, pinapakita ko na nga sa kanya. Hindi, bahala ka dyan, sabi ko. Yun. Tapos naalala ko po, no? Pati yung fabricator namin dun sa ng machine, no? Inutusan niya po ako na, pati ikaw, kumuha ka ng ganito, maghanap ka kasi meron kayong piyesang nawawala dun sa machine nyo, umanap ka ng medyo kamukha niyan sa palengke para matapos na namin yung machine nyo. Ako naman po, kahit tanghaling tapat, dahil ako lang naman yung may tayo skill sa aming magkaklase, pumunta po ako sa Muñoz. Nilibot ko po lahat ng parang malalaking market or tindahan. Novo, Always, Friendship, tapos yung 916 ba yun? 916 Trading, Super 99. No? Nilibot ko po lahat yun kahit tanghali. Hindi pa nga ako nananghali nun eh. Kailangan na daw kasi. Di, nakakita naman po ako, sabi ko ito, medyo kahawig nung hinahanap namin na pyesa. Wala po kasi talagang kamukha kahawig lang talaga yung nakita ko. Dinala ko po sa kanya. No? Kahit ako po init na at summer po kasi at pagod na. Pinakita ko po sa kanya. Alam niyo po nangyari, pinagtawanan niya pa po ako. No? Ano ba naman itong binili mo? Pagtatawanan pa tayo dito ng advisor niyo kapag kinabit ko dun sa machine niyo. Tapos sabi, nung biglang umakyat ho yung dugo sa ulo ko, no? Tapos nasigawan ko po siya, sabi ko po, ano ba yan? Kaya ako, ano ba yan? Pahanap kayo ng pahanap sa akin ng pyesa, tapos may binigay ko na hinahanap ko, ayaw nyo naman. Diba? Yan na nga lang yung pinakamalapit na pyesa ang nakita ko. Tapos gaganyan nyo pa, lalaitin nyo pa, or whatever. Diba? Tapos bigla akong naramdaman ko na mali yung aking sinabi. Kaya akong ginawa ko, umalis muna ako, pumunta ako sa tricycle ko. Kunyari may kinuha lang ako. Although may kaharap din kami na iba. Tapos yung isa ng kasama, medyo namagitan. Sabi niya, ganito na lang gagawin namin. Sige, ganito, ganyan. Tapos, saka ako medyo kumalma, medyo nagkaroon ako ng uliran, kumbaga. Yan. So, hindi lang po yun, marami pa po akong kwento na ganyan. At lubos, habang ginagawa ko po itong mensaya, ako po napapaaray at nasasaktan. Hindi, joke. Natatamaan sa mga nabasa natin. Sino naman po dito yung laging masungit? Yun pong pagiging magagalitin tsaka pagiging masungit, medyo magkalapit na po yan. At hindi po bang konting maling galaw lang ng asawa o kaya kapatid mo, ano ba yan? Tigilan mo, nakakainis ka talaga. Diba? Mga ganun. Madali tayong mairita sa mga simpleng bagay. No? Yung tipong para kang pinaglihis sa sama ng loob. No? Talagang lagi kang nakasangil, sabi nga ng magulang mo. So, kung tayo pong lahat ay nakakaranas ng mga ganito pong bagay, huwag po tayong mag-alala dahil ito po ay normal. Yan. Sapagkat sabi nga po, no?
Sabi nga po dito sa binasa natin, ang galit ay isang likas na damdamin, no? At ito po ay nangyayari talaga. Hindi po ito, wag po natin isipin na abnormal tayo o kaya hindi ito maganda. Pero totoo naman po, no? Hindi siya maganda in a way, pero it's an emotion na kailangan natin tanggapin. Pero ang tanong po sa atin, kailan po ba nagiging kasalanan ang galit? No? Kung malinaw naman po ang paalala ng Panginoon Hesus sa atin na sino mang napopoon sa kanyang kapatid ay isang mamamatay tao at alam ninyo na walang mamamatay tao ang may buhay na walang hanggan. Sabi po sa 1 John 3:15, no? Kaya po ang mensahe po natin ngayon ay bawasan ng init ng ulo, si Jesus ay nasa puso. Okay po? So, sana po matandaan natin ito hanggang dulo, no? Sige po, magpatuloy po tayo. Sabi po dito sa 1 Corinthians 5:17, kaya kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip, ito'y napalitan na ng bago. So, sa pamamagitan pala ng banal na Espiritu, kaya pala natin kontrolin yung ating sarili. At kaya nating mamuhay ng may kapayapaan at ipakita yung bago nating pagkatao na mula sa Diyos. Alam po natin para sa atin bilang tao, dahil sabi nga po ng Panginoon, no, the flesh is weak, but the spirit is willing, but the flesh is weak. Ibig sabihin, kung gugustuhin natin na sundin natin yung sarili nating pagnanais, na magalit tayo, nas bulyawan ng tao, nakakaaway natin o nakakasagutan natin, we can do that. Mas madali yung gawin, tama po. Kaya nga mostly, ganun yung nangyayari. Mas madali po kasi gawin yun. Pero, kaya po mas, ang naisip ng ibang tao, imposible na maging kalmado pa ako, or na magbago pa ako, dahil nga ito na ako eh. Kaya lang minsan nga po, hindi po lahat ng damdamin ay tama. Kaya po narito ang banal na Espiritu upang tumulong po sa atin. Paano natin mababago yung dati nating nakagawian? No? So kung nandiyan ang banal na Espiritu, ang tanong, paano po natin maiiwasang kainin tayo ng ating nararamdaman? No? So may dalawang point po tayo na pwede natin pagnilay-nilayan based dun sa nabasa natin. Ano? So number 1, ito po, huwag magpaalipin sa galit, matutong makinig at magpigil. At number 2, isa ka ng bagong nilalang, isa buhay ang salita ng Diyos. So number 1, it emphasizes refraining from anger and learning to listen first rather than to speak agad-agad. Pangalawa, it emphasizes who we are right now. No? Kung sino na ba tayo ngayon? Sino ba dapat yung nasusunod sa ating buhay? So sa number 1 po natin, isa-isahin po natin, huwag magpaalipin sa galit, matutong makinig at magpigil. Kung matatandaan niyo po, binasa natin, di ba? Sa Santiago 1, verse 19 to 20, sabi diyan, maging alisto kayo sa pakikinig, maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Diyos. No? Alam niyo po, meron po tayong tinatawag na dalawang uri ng galit. No? Number 1 po yung makasalanang galit o sinful anger. Tapos pangalawa po, yung matuwid na galit o righteous anger. So may dalawang uri pala ng galit ayon sa Bible. No? So tingnan natin kung saan nagpo-fall yung galit niyo ngayon sa ating mga kaaway. So number 1, kapag sinabi natin makasalanang galit, ito ay galit saan? Galit po sa tao. No? Bakit po? Di ba po, sinabi po natin kanina, kapag po tayo ay nagagalit, lalo na sa tao, lalo na sa kapatid natin, no, sa pananampalataya, this is directly breaking the law. Parang murder ito, sinabi yan ng Panginoong Jesus. No? Kasi nga, ano ba ang core teaching ng Panginoon? Diba? Number 1, to love Him above all. Pero pangalawa, to love others as we love ourselves. And kung sususugan pa natin yun, we need to love even our enemies. No? If we direct galit towards other people, galit kasi or hate, pwede na rin maging hate kasi yung galit eh. Diba? Minsan kapag yung galit mo ay dahil kinamumuhian mo yung tao, ito ay nagiging makasalanan na.
And if it is directed to the person na nakagawa sa'yo ng mali, it's a sinful anger. Makasalanang galit ito. Pero kapag sinabi natin matuwid na galit, hindi ka galit doon sa tao, galit ka doon sa kasalanan na ginawa niya o doon sa bagay na mali niyang ginawa. Okay, magkaiba po yun. No? Eh, hindi, brother, parang isa lang naman yun. Di ba, pag galit ka sa tao, di ba siya naman yung gumawa? Hindi, ganun din yun. Hindi po. No? Malinaw po kasi sa salita ng Panginoon na when we get angry to others, lalo na sa kapatid natin, it is murder. Pero, ang Diyos po, bilang Diyos na siya ay righteous or makatarungan, galit din po siya sa kasalanan. And, we are all to do the same. No? Galit po tayo dapat sa kasalanan. Pangalawa po, ano po yung layunin ng makasalanang galit? Ang layunin po ng makasalanang galit, maglabas po ng sama ng loob or pwede rin magyabang. Sa English, pwede pong itong pride. Yung galit po na yan ay dulot ng pride. Pangalawa, selfishness. Or pangatlo, pwedeng revenge. Yun po yung pwedeng layunin kung bakit nagagalit ang tao. Tama po. Minsan, di ba? Kaya tayo, di ba sa kalsada, ano ba yan? Di ba nararanasan ko din po yung minsan eh. Ang luwang-luwang ng sidewalk, doon lumalakad sa gitna ng kalsada. Di ba? Minsan may mga ganun eh. No? Eh, daanan ng mga motor yun, ang sasakyan. Di ba minsan nakakainis, di ba? Kaya kung sabihin minsan, parang yung standard mo masyadong mataas kapag hindi na-meet ng tao, naiinis ka or nagagalit. Pero kung tutusin, siguro hindi lang sila aware or baka may problema lang kaya hindi nila alam yung ginagawa nila. No? Ang nangyayari, we tend to judge them based on what they are doing wrong. No? Ano pa, yung selfishness, di ba? Yung kapag gusto mo kasi pag meron kang gustong mangyari na hindi naabot ng taong yun or hindi umabot sa standards mo, naiinis ka or nagagalit ka na hindi ito yung ini-expect mong mangyari. Kaya ka nagkakaroon ng galit dun sa tao. Or yun nga, yung pagganti din, kapag ginawan ka ng mali ng isang tao, di ba? Gusto mong gantihan siya, kaya ka nagagalit sa kanya. Pero, malinaw din po sa salita ng Panginoon, revenge is mine, sabi ng Panginoon. Kung meron man nakagawa sa atin ng offense, no, ang utos po ng Panginoon, ipagpasa kanya na po natin kung ano man yung pwedeng revenge na gawin sa kanya ng Panginoon. No? Pag sinabi naman po nating matuwid na galit, ang layunin po nito ay ipagtanggol ang dangal ng Diyos. Yun po yung sinasabi nating purpose kanina ng galit. No? Nilagay po ng Lord ang galit sa atin because we want to be mad or angry at sin o sa mga bagay na nakakapaglapastangan sa Panginoon. No? Mga bagay na hindi nakakaluwalhati sa Kanya. Yun po yung, doon po tayo dapat magalit. Siyempre po sa gawa ng kaaway, ng demonyo, no? Sabi nga po, dapat doon tayo magalit sa mga maling gawa o sa kasalanan. Pangatlo po, ang makasalanang galit, ang nangyayari po dyan, yung way of expression niya ay biglaan. Yung parang outburst, parang out of nowhere. Diba? Napapansin niyo po minsan kapag punong-puno na tayo, isipin niyo po yung dam, kayo po yung dam. No? Ang dam, kapag punong-puno, true time, mapupuno po yan ng tubig. No? Kapag napuno na yan, di na kinaya ng kanyang capacity, ano pong nangyayari? Sumasabog po yan. No? Isipin niyo po, kayo po yun minsan. Tayo. No? Biglaan po siyang sumasabog. Kasi nga po ito ay galit na hindi naayon sa kalooban ng Diyos. Ito po ay nagdudulot lamang ng pagkasira. Ang paraan naman po ng matuwid na galit, ito po ay kontrolado. Ibig sabihin, hindi po ito, hindi siya biglaan. Nag-iisip muna, no? Ano ba, saan ba ako nagagalit? Sa tao ba o sa kasalanan? Ano ang dahilan ng aking galit? Dahil ba meron akong pangit na laman sa aking puso o dahil nais ko lamang ipagtanggol ng Panginoon o ang kanyang karangalan? No? Hindi po siya agad-agad sumasabog. Pang-apat at pinakahuli, yung makasalanang galit po, ito po ay nagdudulot ng pagkasira ng mga relasyon. No? Nagkakaroon ng separation, maaaring nagkaroon na ng total cut ng mga relationship, kaya nasisira dahil sa mga galit na ganito.
Samantalang ang matuwid na galit, ang bunga po nito ay pagtatama ng mali. Kasi nga po, we are all to be mad at sin or sa mga maling gawi. Therefore, ang goal dapat natin ay maitama yung mga mali. Doon po tayo dapat magalit. So, isang example po ng makasalanang galit is yung kay Jonah. Alala niyo po si Jonah, yung pong prophet na kinain ng malaking isda. No? Si Jonah po, ayaw niya pong pumunta sa Nineveh dahil ang mga taga Nineveh nga po, kumbaga sa time natin ngayon, sila po ay isang nation na napakamakasalanan. No? They practice what is wrong in the eyes of the Lord. Kaya po galit si Jonah sa kanila. Kasi, hindi naman to believers, Lord eh. Kumbaga, mga worldly people to eh. Bakit mo ako dadalhin dyan to preach? Diba? Wala nang pag-asa yung mga yan. Yun yung iniisip ko ni Jonah. He directs his galit doon sa mga tao. No? So, it is not a righteous na anger. It is sinful. No? He is disobeying the will of God. No? Pangalawang example po ay, doon po tayo sa matuwid na galit. One example is when Jesus entered the temple courts. No? Sabi nga po nila, di ba po ang Lord, syempre mapagpasensya yan, hindi yan madaling magalit. Pero during that moment sa temple courts, ay ano pong natatanda niyo po yung kwento na ito, pumasok po siya doon sa temple court o doon sa templo na may dalang latigo. Imagine niyo na po ang Lord, may dalang latigo. Tapos po, anong ginawa niya? Itinumba niya po yung mga table ng mga taong nagtitinda doon. Kasi ginawa daw nilang palengke ang tahanan ng Panginoon. No? Eh, hindi lang naman po pagtitinda yung gusto nilang gawin doon eh. Minsan po may kahalo na rin mga pandaraya, no? Na hindi po kalooban ng Diyos. No? At doon po nagalit ang Panginoon dahil nalalapastangan na ang pangalan ng Panginoon sa ginagawa po nila. So nakita niyo po, marami pa pong pagkakataon na makikita niyo sa Bible na nagalit ang Panginoon. Even when Peter, no, si Peter tinry niya na parang yung sinasabi ng Lord na sa mga disciple niya na kailangan kong umalis and leave you and to die and leave you and umakyat sa langit. Parang kinokontra ni Peter kasi nga malapit na yung kalooban ni Peter sa Diyos sa Panginoon Jesus. Ayaw niya na mangyari. Hindi. Ayaw na yung mangyari. Nagalit po ang Panginoon. Kasi nga po, hinahadlangan niya po yung kalooban ng Diyos sa masalangit na kailangan po niya mamatay, isakripisyo ang kanyang buhay para sa ating lahat. So nakita niyo po, doon nagagalit ang Panginoon. So same with us. No? We are ought to be mad at things that doesn't glorify the Lord. So yan po yung dalawang uri ng galit. So yung sinful anger, makikita po natin siya dito sa Ephesians 4:31. Sabi po kasi dito, alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. So anything that causes us to mambulyaw, manlait, at manakit ng damdamin ng kapwa, in short, anything na nakakasakit sa kapwa, galit na nakakasakit sa ating kapwa, it could ruin our relationship with them, no? And it doesn't glorify God. Din naman po sa Ephesians 4:26, nandito po yung tinatawag nating matuwid na galit. Sabi dito, kung magagalit man kayo, iwasan ninyo ang kayo'y magkasala. No? Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Ayan, meron naman palang so, dito, ang ibig sabihin pa rin ito, sa madaling salita, no? Hindi tayo dapat magpakontrol sa nararamdaman natin. Bagkus dapat tayo makinig sa banal na Espiritu. Pwede naman tayong magalit. Kasi nakita naman natin nagagalit din ng Panginoon Jesus. And it is a valid emotion. Pero, we have to be controlled by the Holy Spirit. No? Kung paano ang Diyos sa atin ay nagpapasensya at nagtitimpi sa kabila ng lahat ng ating kasalanan, gayon din po dapat natin gawin sa ibang tao. No? Sapagkat tayo ay nilikha upang mamuhay ng may kapayapaan at pag-intindi sa isa't isa
mapakapatid man natin o kaaway. No? So nakita po natin, valid ang emotion na galit as long as it is according to the will of the Lord, na hindi ito directed towards people, ang layunin nito is may tama ang mali, no? At hindi ito ginogol na makasira ng relasyon at makasakit ng ibang tao, no? Kailangan lang po nating matutunan paano yung i-separate, no? Sa kung ano yung makasalanan na anger and dun sa matuwid na anger, no? Ngayon, ano po yung dapat nating gawin? No? Ano yung mas dapat nating gawin? Diba, iwasan daw po natin pagiging magagalitin. Ano yung dapat nating gawin? No? Sabi po doon dapat, we need to be quick to listen and slow to anger. Mabilis tayo makinig kesa magalit. At syempre, hindi natin kalilimutan, mabilis tayo makinig bago magsalita. No? Sabi po nila, kaya daw po dalawa yung tenga natin at isa lang yung bibig kasi we are ought to listen more and talk less. No? Kaya po ang ginawa ng Diyos, hindi po dalawa yung bibig eh. Okay? Na-imagine niyo po ba yung dalawa yung bibig niyo tapos isa lang yung tenga niyo? Diba? Hindi po tayo niligha ng gano'n ng Diyos kasi baka kapag nakipag-usap tayo, di ba, ito kausap isa, ito kausap isa. Wala ka na naririnig kundi bla bla ng bla bla. Kasi lahat kayo, dalawa yung bibig. So kung ilan tayo dito, times 2, yung naririnig nyo na boses, di ba ang hirap? No? Kaya we are really ought to listen more than to talk more. No? Sabi nga po sa Kawikaan 18:13, hangal at kahiyahiya ang taong sumasagot sa usapan nang hindi mo na nakikinig. Yan. Kung minsan po kasi bago po tayo magsalita at makinig, mayroon na tayong mga nabubuong conclusion sa isip natin tungkol sa isang tao. Bawa may kausap ng tao at saka yung tao na yun, medyo hindi kayo okay. Diba? Ang nangyayari minsan, ibig na makinig ka sa sinasabi nila, na feeling mo hindi tugma dun sa gusto mo or dun sa paniniwala mo, nagkakaroon ka tuloy ng mga conclusion sa isip mo pa lamang na kasi ganito ka, di ba? Doon po nagkakaroon ng paghusga na base doon sa perspective mo or sa perception mo towards doon sa tao. Pero ano pong sabi ng Lord? Pakinggan mo muna yung sasabihin ng tao o kaya ng Panginoon. Bakit? Kasi gusto po nating malaman saan ba siya nanggagaling. Diba? That's the reason why the Lord wants us to listen first before we talk. Usually kasi ganun, di ba? Kapag nagkakaroon lamang ng misunderstanding, if we draw conclusions agad-agad without listening deeper dun sa sinasabi ng tao or checking saan ba siya nanggagaling. Di ba? Ano bang reason bakit niya yung sinasabi niya? Ano bang reason bakit ganyan siya? Di ba? Minsan, isipin din po natin, hindi tayo perfect. No one is perfect. Kaya po ang nangyayari minsan, kung ano yung pinagdaanan natin or kung sino tayo deep inside or in our nature, yun po yung lumalabas unknowingly or hindi natin sinasadya. But hindi niya yung fault, maaaring hindi niya yung fault kasi maaaring fault yun ng environment niya. Pero it all happens for a reason naman. No? So, yun, bago po tayo mag-react, no? Sana alamin muna natin kung saan anong gagaling yung tao. Ano ba yung dahilan bakit ganito siya? O bago tayo mag-react, no? Tapos, i-assess muna po natin kung valid ba yung reason niya. No? So, sabi nga po ng Lord dito, bago tayo sumagot, no, makinig muna tayo. Kasi, if we draw conclusions agad-agad at sabihin natin yung naisip natin, it may not be helpful, no? Pangalawa, kailangan rin po natin i-assess yung sarili natin. Hindi lamang po i-assess yung kausap natin, kundi i-assess din natin yung sarili natin. Kasi nga po, kailangan natin matutunang i-separate ano ba yung galit na okay sa paningin ng Diyos at yung galit na based lang sa ating nararamdaman. No? Saan ba tayo nanggagaling? Ano ba yung gusto nating sabihin sa Kanya? Yung po bang sasabihin natin ay galing sa sarili lang natin? Dahil ayaw lang natin sa Kanya? Dahil galit lang tayo sa Kanya? O gusto nating itama yung mali na nasabi niya? Or yung mali na nagawa niya. No? Saan ba tayo galit? Doon ba sa maling gawa o doon lamang sa tao? Kaya huwag po tayong padalos-dalos sa mga salita na ating
bibitawan. Sabi nga po sa Ephesians 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita kundi iyong makapagpapalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakaririnig. Alam niyo po itong dila natin, it's a powerful tool. No? Sabi nga nila, mas masakit pa daw itong, mas masakit pa yung, yan, mas matalim pa daw sa kutsilyo. Mas matalim pa sa double-edged sword, yung dila natin. Kasi yung salita na pwede nating bitawan, baka hindi lang pang isang araw yung sakit na dulot sa tao, baka habang buhay na yung damdamin at maalala. Ganun po ka-powerful yung ating dila. Kaya po ang payo nandun sa atin, huwag tayong gumamit masyado ng masasamang salita. Piliin natin. Kumbaga sa camera, may filter. Diba? Kung ayaw natin makita ng ibang tao yung mga pekas ng konti sa ating mukha, di ba gumagamit tayo ng filter sa cellphone para medyo makinis. Ganun din po sa ating mga sinasabi. Let's think before we speak, sabi nga nila, di ba? I-filter natin sa isip natin, is it right, is it wrong, is it from me or is it from the Lord? Di ba? Bago natin sabihin. Brother Lord, masakit kasi talaga yung katotohanan. Di ba? Paano namin sasabihin yung katotohanan nang hindi nakakasakit? Totoo naman po, no? Minsan, masakit pakinggan ang katotohanan. No? Kagaya po ng ni Alvin Aragon, kilala niyo po ba siya? So, si Alvin Aragon ay isa pong naging recently, umingay ang kanyang pangalan dahil sa mga statements na kanyang binitawan, no? When it comes to his faith. And marami po ang nagalit sa kanya dahil sa kanyang mga pahayag na medyo kumalabit po sa pasensya ng maraming tao. Meron pong mga kumampi sa kanya, no? May mga sumang-ayon, may mga kumantra. Sa mga hindi po nakakakilala sa kanya, anong nangyari po kasi dito, no? Kung mababasa niyo po yan. Siya po ay sikat na artista, ay hindi naman siya sumikat, parang hindi naman siya din masyado nakilala, pero the reason bakit huminga yung pangalan niya ngayon is asawa po siya ni ng isang sex bomb dancer, si IZ Trazona. No? And doon, in-emphasize po nila sa isang interview na it is God's decision bakit umalis si IZ sa sex bomb. No? Alam niyo naman po yung sex bomb, tama po. Sila po yung dance group sa Itbulaga. And syempre, kung naalala nyo din, they wear what is very somehow revealing din talaga. No? Kasi probably it's what they believe that will attract viewers, no, sa kanilang noontime show. And yan, sinabi po ni Alvin na the reason why IZ left sex bomb is it is God's conviction sa kanilang dalawa to leave the group. Kasi it's not even according to God's will for her to dance almost half naked. Diba? Which is true, diba? Sinabi po yan sa salita ng Panginoon na women or even men are ought to dress modestly. Diba? And ang nangyari po dito, syempre, marami pong kumampi sa kanya, mga Christians na kapatid natin, and may mga ayon, pero may mga kumontra po. No? Alam niyo na rin po yun, na maraming kumontra dun sa kanyang mga statements. No? Meron din naman pong mga kumampi sa kanyang paniniwala, sa kanyang faith, pero hindi po kumampi dun sa pagmaraan na kanyang ginamit o pagpapahayag ng kanyang sa loobin o pananampalataya. Sabi nga po sa Ephesians 4:15, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig, tayo'y dapat maging lubos na katulad ni Kristo na siyang ulo nating lahat. So, emphasize po natin yun, sa halip sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig. Kapag po kasi nauunahan tayo ng ating pagnanais na ibahagi sa iba yung katotohanan na yun nga po minsan masakit. Ang tunog po tuloy para sa ibang tao, we are just being too legalistic. No? Masyado lang excited i-share. This is exactly what Pastor Nixon na told
told the media about Alvin, no? Sometimes ang mga Kristiyano, kapag bagong Kristiyano pa lamang, may tendency sila na maging excited masyado sa pag-share ng kanilang faith o pananampalataya. Kaya ang nangyayari, nagiging tunog legalistic lamang sila. Kasi, yun nga po, ang pagbabago naman po sa kakatawan ng tao ay hindi biglaan. It has to be under process. And by the statement of Pastor Nixon na we can conclude na si Alvin ay talagang bagong Kristiyano. No? Hindi po natin pwedeng i-direct agad sa kanya yung galit natin bilang mga tao o mga Kristiyano dahil just like us, Alvin is also perfectly undergoing a process of sanctification, which is all of us is under that too. No? So, we are ought to extend patience, sabi nga ni Pastor Nixon nang sa kanya, and not to throw judgment at him. No? Kasi, what is our difference towards other people na hindi Kristiyano? Wala po. Kung parehos lang tayo na nagbabato sa kanya ng judgment of what he is saying, no? And not understanding him at di natin siya iniintindi. Parehas lang po tayo sa ibang tao na nagagalit ng walang dahilan or nagagalit dahil galit lang tayo sa tao, nakakainis kasi siya. Diba? Wala tayong kaibahan sa kanila. Pero sabi nga po dito, maaari pa rin nating sabihin ng totoo sa paraang hindi po nakakasakit, ngunit sa pamamaraang may kalinawan at kahinangunan. No? So, ang tanong po sa atin, paano tayo dapat mag-react kapag may mga taong nagbitaw ng maling parata o masakit na salita sa atin? How should we react towards this? Should we be reacting based on our emotions? O mas mabuti na tumahimik muna tayo para mag-isip? Or we can ask questions? O dapat ba makipagsabayan tayo dun sa init ng sitwasyon? So how should we react? No? So, we need to look back and reflect sa ating sarili. Sinasabi lang ba natin yung gusto nating sabihin without even consulting God? Or we try to listen first, think first, bago natin sabihin yung ating sasabihin. Is it glorifying God? Nakakasakit ba to? O nakakatulong for building up others? For him or for her to change his life or thinking. So number 2, and the last point natin, isa ka ng bagong nilalang, isa buhay ang salita ng Diyos. Sabi nga po dito sa binasa natin kanina, sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalaya ng Diyos sa lahat ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap na nagpapalaya sa tao, ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gawain. Alam niyo po, simple lang naman po yung gustong sabihin ng ating point number 2. No? We are new creations. We are not the old self that who we used to be when we receive Christ. Yun po yung ating condition. If we have received really, kung totoo sa puso natin at sarili natin, na tinanggap natin si Jesus sa ating buhay bilang sarili nating Diyos o tagapagligtas, no? We will really allow Him to make changes sa ating buhay. No? Gaya po nung changes na nangyari when Jesus died and He resurrected. No? Sabi po kasi dito, no, sa Luke 24:13-16, nang araw din iyon, no, ito po yung after na po nung pag-resurrect ni Jesus. No? So namatay po siya, di ba? Tapos nung last Sunday po ba yun, nag-resurrection Sunday po tayo. So probably one of these days yung panahon na yun kung ikukumpara. Ito po yung nagpakita po ang Panginoon Jesus sa mga disipulo after niya mabuhay maguli. Sabi po dito sa Luke 24:13-16, nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayong may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem.
pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit, siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. No? So, again, namatay po si Jesus. Based po din sa picture, tama po. He died on the cross and He rose again after 3 days. And according po sa mga sulat ng ating mga disipulo, hindi nila nakilala si Jesus when He resurrected. According sa mga scholars, it's either Jesus really intended na itago yung kanyang pagkatao sa mga disipulo or something has really changed on how He looked sa kanyang appearance. No? Kaya po kung makikita nyo, parang hindi kamukha ng mga Jesus na pinoportray sa mga movies or series yun nandito. Kasi we want to emphasize na maybe may nagkaroon ng physical appearance kay Jesus when He resurrected. And malinaw naman po dun sa salita din ng Lord na kapag binago ka niya, you are a new creation. Ito po kasi maaaring nangyari sa kanya literally. And even for us. Kapag tayo namatay at napunta tayo sa ating glorified bodies one day sa langit kasama ang Panginoon, maaaring hindi na po natin makilala ang ating mga sarili. No? May mga ganyan pong theories ang ating mga Bible scholars. No? Maaaring hindi na tayo magiging magkakakilala doon kasi we are already in our glorified bodies. At siguro, si RJ, kamukha na ni Tetelestay, ni Joros, sino ba? Alden Richards, mga ganun, di ba? Kapag nasa glorified bodies na tayo. O kaya si Mark, kamukha ni, sino ba Mark? Isa mo kamukha? Si Richard Gomez. Yan. Yeah. Si Sir Dennis pa rin. Kasi pogi talaga yan si Sir. Yan. Sir, pautang. Yan. So, biro lang po. No? Pero yun po, so nakita niyo po, in-emphasize po natin dito yung changes. So sana din daw po ganyan rin yung pagbabago na maranasan natin sa Diyos. Yung tipong, dahil na born again ka na, ay hindi ka na makilala ng mga taong nasa paligid mo. Hindi po sa appearance, pero sa ugali. Diba? Alam niyo po, kaya daw po dumadami yung mga atheist or yung mga agnostic. Kaya sila dumadami dahil marami din daw pong mga Christians na hypocrite. Pag sinabi ko natin hypocrite, sila po yung imbis na mag-adhere o gumawa ng tama, sila po yung gumagawa ng mali. Yun daw po yung dahilan bakit marami hindi naniniwala sa Diyos. Kasi nakikita naman nila, simba ng simba tuwing linggo, no? Attend ng Bible study, pero wala namang pagbabago. Masama pa rin ang ugali. Kaya yung ibang tao po na hindi naniniwala sa Diyos, talagang hindi na sila naniniwala sa Diyos. Kasi nga po, hindi naman sila nakakakita ng pagbabago dun sa nagsasabing sila ay born again o sila ay Kristiyano. No? So, sana po, no, kapag tayo ay naipanganak muli, para po tayong isang blankong papel. No? Malinis at walang bahid ng karumihan. Ibig sabihin, ang dati po nating pagkatao ay namatay na kasabay po ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. At magkakaroon tayo ng bagong identity bilang anak ng Diyos. Sabi nga po sa John 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. No? Sabi nga po nila kung ano daw po yung puno, siya rin daw dapat bunga. No? Tinitingnan ko lang po kung present pa tayo nakikinig. Yan. Dagdag pa po rito, sabi po sa 1 John 1:26, sino mga nagsasabing nananatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pamumuhay ni Jesucristo. If we profess na tayo ay born-again Christians, we are ought to live like born-again Christians. We are ought to live like Jesus Christ. Ang tanong, kilala ba natin si Jesus? No? Sino ba si Jesus? No? Sabi po sa John 1:1, si Jesus ang salita. He is the Word, no? Kung gayon, si Jesus pala ay yung bawat salitang naririnig natin kapag may Sunday service.
Siya pala yung bawat salitang nababasa natin sa ating Biblia tuwing Bible study natin at devotion. No? Sa tuwing nagbabasa at nakikinig tayo sa mga salita ng Diyos, si Jesus pala yung ating pinapakinggan. No? So naalala ko po yung college ako, nung bago-bagong Kristiyano pa lang po ako. Nung pinakauna ko po kasing binasa na book sa aking devotion ay yung Book of John. Which is, yun naman po talaga yung usually nire-require ng or sinasuggest ng mga leaders to read kung nagsisimula ka pa lang magbasa ng Bible. At bungad na bungad pa lang po ng John 1, sa John 1:1, sabi na, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos pagkabasa ko ng John 1:14, so 13 verses after, sabi po doon, and the Word became flesh. No? At ang salita o ang verbo ay nagkatawang tao. Yung salita na binabasa ko ay nagkatawang tao. Yun yung interpretation ko, which is literally, spiritually, yun talaga yung meaning niya. Kasi the Word of God is Jesus. No? Therefore, sabi ko, kung tataka rin ako magbasa ng devotion at ng Bible ko, kung dumating man ako sa point na yun, ibig sabihin ba, I'm rejecting Jesus? So, doon sa salita na yun, it really answers the question, that question, yes. Kasi He is the Word. No? Paano po, Brother Leonard, kapag nakatulog ako pag Sunday service? Ibig sabihin po ba, tinutulugan ko rin po si Jesus? No? Ang makakasagot lang po niyan ay tayo. How do we take that word from Him? So, sa mga inaantok po, pwede po kayong tumayo at mag-inat sandali, uminom ng tubig, yan, para hindi po natin tulugan ang ating Panginoon. 1 hour lang naman po kung nakaka-49 minutes pa lang ako, di ba? So, malapit naman na po, 5 slides na lang. Kung ngunit, no, sabi nga po natin, at tatandaan natin palagi, no, hindi po sapat ang lingguhang pagdalo lang sa simbahan. Kasi ang tunay po na pagsunod kay Kristo ay ang isabuhay, ang bawat salitang naririnig natin sa Kanya. No? Kung gusto po natin malaman kung sino at ano ba tayo ngayon matapos baguhin ni Kristo, number 1, kailangan po natin buklatin ang ating Bible. No? Kumbaga sa sakyan, yung Bible po, ang ating manual. No? Siya po ang manual natin kung paano natin masusunod si Kristo sa ating buhay. Kung may mga tanong tayo, no? Hindi natin alam kung ano ba yung tama, hindi natin alam kung ito ba ay naaayon sa kanyang kalooban, buklatin po natin yung ating Bible, hanapin po natin doon. Magtanong po tayo sa ating mga leaders kung hindi natin mahanap. Saan ba, Kuya Leonard, sa Bible to? Gusto ko kasing malaman. No? At, yun. Pero minsan, baka may magtanong sa inyo, no? Sa totoo lang, Brother Leonard, ayoko magbasa ng Bible kasi ang hirap niyang basahin. Diba? Ang daming bawal, ang daming batas ng Lord. Akala mo 10 lang ang utos ng Lord din. Diba? Sabi nila 10 commandments lang daw, pero kapag binasa ko naman yung Bible, ang dami-dami naman. Hindi ko siya matandaan lahat. No? Diyan po pumapasok ang banal na Espiritu sa ating buhay. Sabi po sa 1 John 2:6, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi or sinabi ko sa inyo. So ang banal na Espiritu, tandaan po natin, siya po yung gabay natin kung ano yung tama at mali. Kaya po tayo pinapopause muna bago tayo mag-react. Di ba po yun po yung sabi ng Panginoon? Listen first before you react. Diba? Yun yung reason. Kasi we are ought to listen to the Holy Spirit bago tayo mag-react. We are ought to consult the Holy Spirit bago po natin sabihin kung ano man yung gusto natin sabihin. Kasi nga, maaaring hindi naman pala nakakatulong yung sasabihin natin. So dito po ituturo po ng banal na Espiritu ang lahat ng bagay na maaaring hindi natin maalala kapag nandun tayo sa sitwasyon. Aminin po natin, minsan, ang hirap mag-decide kapag nandun ka na sa mismong sitwasyon. Hindi mo na alam kung ano yung pipiliin mo. Hindi mo na minsan malaman kung ano pa ba yung tama. No?
Kaya nga po nandiyan ang banal na Espiritu. Pero tandaan po natin, dito pumapasok rin yung kahalagahan na dapat ang pundasyon natin yung Bible. Ang pundasyon po natin ay yung araw-araw na pagbabasa ng salita ng Diyos. No? Kasi hindi mo naman talaga malalaman kung hindi mo aalamin. Tama po? Hindi naman pwedeng biglaan biglang pumasok lang sa isip mo. Diba? Minsan, deceiving po yung mga ganyan. Akala mo, according sa will ng Lord, pero kung binasa mo yung Bible, hindi pala. Tapos sasabihin mo lang, ay, akala ko yun yung will ng Lord kasi kasi yun yung naisip ko bigla, yun yung pumasok bigla sa isip ko during that moment. Hindi po. Diyan po pumapasok ang kahalagahan ng pagbabasa ng Bible araw-araw. Sabi nga po sa Joshua 1:8, day and night pa nga, no? Kasi nga po, yan dapat yung maging pundasyon natin. Sabi nga po natin, kapag ang pundasyon ng isang struktura ay matibay, no? Siyempre, yung buong structure matibay po yan. Ngayon, kung hindi po Bible or hindi salita ng Lord yung pundasyon natin bilang Kristiyano, sa pag-walk natin sa Kanya, hindi po tayo makakasigurado na matibay yung ating pananampalataya sa Kanya. Ito na naman. Pero, Brother Leonard, ang hirap kasi parang hindi na ako magbabago. Diba? Alam niyo po minsan sa dami po nang iniisip natin, no? Sa dami ng problema sa pamilya, sa asawa, sa anak, pag-aaral, lahat po ng concern sa ating buhay, pera, kalusugan, no? Minsan nakakalimutan na po natin kung sino talaga tayo. Hindi po nakalimutan yung pangalan. Nakakalimutan po yung identity natin. Kung sino ba talaga tayo. Which is, sabi nga po kanina, tayo ay anak na ng Diyos. Sabi nga po dito, ang pagsunod kay Kristo ay hindi lang sinasabi sa isang panalangin. Ito ay araw-araw na desisyon na pinipili at ipinapahayag natin sa simula pa lang ng ating araw. Alam niyo po, nung 2024, sa kagustuhan ko po na tuluyan ng makalaya sa aking mga kasalanan, pinipilit ko po everyday. Kinakausap ko yung sarili ko dyan sa salamin po na yan. No? Ipinapaalala ko sa aking sarili kung sino ako. Sinasabi ko po sa sarili ko na ikaw ay anak ng Diyos. Hindi na ikaw yung Leonard na dati na madaling magabi ng kaaway sapagkat ikaw ay bagong tao na. Minsan po kasi nakakalimutan lang natin kung sino tayo. Kaya minsan nadadala tayo ng problema, nagagawa natin yung mali. Pero kailangan lang po natin ipaalala sa sarili natin na tayo ay anak ng Diyos and we are all to be one. Kailangan nating umayon o sumunod sa kalooban ng Diyos sa bawat desisyon na ating ginagawa. Alam niyo po, ang best example natin dito ay ang Panginoong Jesus. Naalala niyo po, no? Noong time na marami pong pumuputya sa Kanya, everyone was mocking Him while He is suffering, no? Siya po ay may kargang krus, punong-puno ng latay sa likod, at kinoronahan pa ng tinik. Tapos sa gitna ng araw, siya po ay nagpasa ng krus papunta sa Mount Moriah, sa skull, no? Sa Golgotha. Imbis po, sabi po ng mga tao sa Kanya, kung talagang Diyos ka, iligtas mo yung sarili mo, di ba? Kumbaga, they were mocking Him, in short, no? Pero ano sabi po ng Panginoon? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. So, imbis po na magalit ang Panginoong Jesus sa kanila, He tried to understand them. Because hindi naman talaga sila aware. Kasi in the first place, di ba, ginagawa yan ng Panginoon para saan? Para sa kanila. At hindi sila aware na sa bagay na yun. Ang iniisip lamang nila, yun nakikita nila. Yung mga bagay na pinaisip sa kanila ng kaaway, na si Jesus ay mapagpanggap lamang. Pero, you see, Jesus understands them kasi Diyos siya eh. Alam niya yung role niya eh. Alam niya yung dahilan bakit sila ganun. So, it didn't take any type of question and answer para malaman ni Jesus kung saan sila nanggagaling. Kasi Diyos siya, alam niya yun. And it's the same for us. Even before we react, we should know ano ba yung dahilan bakit ganun sila mag-react. Di ba kaya lang naman nagre-react ng ganito yung mga tao kasi hindi nga sila aware. Di ba? Of what Jesus is doing.
it is for them. It's the same for us. Before we react, kailangan po nating maging aware. Saan ba nanggagaling to? Ano ba yung pinanggagalingan ng tao ito? So that kung ano man yung masabi natin, it is from a heart of understanding and love. A heart that Jesus wants us to show even towards many people. Di ba sabi nga niya, we are ought to love each other so that many will know that we are His children. So, we hope and we pray po na sa ating buhay ay patuloy nating mahanap ang kalooban ng Diyos, lalo-lalo na sa panahon na tayo ay na-overwhelm ng ating emotions. So, let us try to reflect on these things and allow the Lord to continue to work in our hearts and be changed unti-unti. Kahit hindi naman po talaga biglaan ng pagbabago, unti-unti po yan. No? Sabi nga po natin kanina, bawasan po natin ang init ng ating ulo dahil si Kristo ay nasa puso na po natin. Tayo po ay manalangin. Ama namin nasa langit, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po sa napakaraming karunungan at napakayamang salita na ibinahagi mo sa amin, Panginoon. Lord, truly, ang Bible, ang salita, ang Word, Panginoon, it really teaches us things that we need to know. Lalo na while we are living here in this fallen world, Panginoon. Lord, nandiyan ang kaaway, nandiyan si Satan, palaging pinipilit kaming ibalik sa dati. Pinipilit kaming paniwalaan na hindi pa kami nagbabago, Panginoon. Pero malinaw na malinaw, Panginoon, sa iyong salita na kapag tinanggap ka namin, Panginoon, para kaming isang damit, maruming damit na nilabhan mo, Panginoon. And, Lord, we cannot really go on with this journey alone, Panginoon. Sabi mo nga sa salita mo, Panginoon, the Spirit is willing but the flesh is weak, Panginoon. So, Lord, help us to decide every day na piliin ka palagi, Panginoon. Piliin namin yung mga bagay na makapagbibigay sa iyo ng kalwalhatian. Piliin namin yung mga bagay na nagre-reflect ng pagmamahal mo sa ibang tao, Panginoon. Lord, who we are, not to forgive if kami ipinatawad mo rin, Panginoon. So, Father, with all humility, we submit to your authority, Panginoon. We submit to your righteous power, Panginoon, that transcends even to the ends of the earth, Lord God. Continue to teach us, Panginoon, as we go along this process of sanctification, Lord God, until the day na bumalik ka, makita ka namin, at makasama ka namin sa langit, Lord God. Teach us to be patient, teach us to be quick to listen, slow to speak and slow to anger, Panginoon. Because this is what you want for us, Panginoon. To be like you, to be patient like you, Panginoon, and to be, at the same time, to be angry at sin, Panginoon. Angry at things that doesn't glorify you, Lord God. Kaya, Father, maraming salamat sa buhay po namin. Patuloy kang makilala, patuloy kang maitaas, patuloy kang sambahin, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Ito ang aming sama at dalangin sa matamis sa pangalan ng aming Diyos at tagapagligtas sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Thank you, Brother Leonard, sa magandang mensahe at kay Sister Grace na pag-remind sa atin about Malakay 3:10 magbibigay ng tithe sa ating grupo. Ngayon po ay tayo po dadako sa ating panghuling awitin. Tayo po ay lahat tumayo. At tayo po ay muling umawit ng papuri sa ating Panginoon. Muli po natin awitin. Kantang napakabuti.
tayong pagkain sa likuran. Pwede na po tayong kumuha for our... Yan. So, pray muna po tayo for our food pala. Let's go ahead. Father God in heaven, maraming salamat po Panginoon sa aming pagkain na kakainin na hindi po inihanda para sa aming lahat. Salamat po sa nagluto na ito, na ibinigay niyo po ng talento upang matikman po namin ang ganitong klaseng pagkain, Lord. At sa aming pag-iiwa-hiwalay, ay po ang siyang patuloy na mag-ingat sa aming pag-uwi, Panginoon, sa aming mga tahanan. Ibig ang inyong mga salita, Panginoon, na aming maibabahagi sa lahat ng aming mga taong nakapaligid po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming samtalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po tayong kumain. Hindi ako marunong. Basta. Punta ako si Kuya Ron. Grabe naman po yun, Sunday. Maray na tayo. Ay, hindi ko na ito dilistahan. Dinilit ko kasi dito. Hindi ako marunong. Yung dapat mo matutunan. Birthday